Sa video na 'to papakita ko sa inyo kung paano ako nagde-decant. 'Di ba nagbebenta nga kami ng mga perfume decants. So papakita ko sa inyo dito yung step by step procedures. Pero bago 'yan, natapos yung pinapanood kong Kobe. So 'yun. Isa-isahin ko tapos step by step. Alam ko may video na dito sa channel ng ganito ng pagde-decant. Pero naisipan ko lang gumawa ng panibago. Yung mga gagawin ko today, yung mga premyo ng mga nanalo dun sa pag-giveaway. So, at least para tawag dito, para wala kayong question na kung authentic ba, 'di ba? So, isa na rin 'yun sa naisip ko. So, ano ba yung mga kailangan? Siyempre, kailangan ng pabango. Ito is 200 ml na nagdedecant kasi ako eh. Kung for business, better yung mas malaking bote eh. Pero kung for personal consumption at mahilig ka sa YSL, YEDP, okay din yan. Label. Ito yung nilalagay sa bote. Mamaya papakita ko pag dinidikit. Yung printer ko ng label, na sticker label, is Nimbot. Pangalawang brand ko na to ng labeler. May bad experience ako dun sa isang ginamit ko before eh. Nakalimutan ko na nga yung tatak. Nabubura, tapos parang nag-software update siya, nagka-problema. Gumagamit din ako ng Teflon. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong purpose. Yung mga usual, gunting, tapos may tape. Siyempre yung bote. Ano pa ba nakalimutan ko? Oh, okay. Yung syringe. So, may dalawa na ako nakalabas. May label na rin yan. Ewan ko kung nababasa. YEDP, Hawas, Fire. Meron pa akong hindi tinatanggal para ipapakita ko sa inyo mismo mamaya. So, yung syringe na ginagamit is yung normal syringe na nabibili lang sa labas. Karaniwan, ang syringe merong ganito. Tapos, meron din siyang crayom sa dulo. So, ingat kayo kapag gagamit kayo na ito. So, ako kasi before nag-start ako for personal consumption, nag-invest lang din ako sa mga ganitong gamit. Sa mga nagtatanong kung alam ko may nag-comment before, hindi ba parang maghahalo yung amoy ng pabango? Sobrang dami kong ganito. Teka, ipakita ko. Isang box yan. Hundreds of syringes. Hindi na ako nagpapakita sa screen kasi nakahubad ako eh. So anyway, bukod sa syringe, dapat meron kang decanting tool. So dalawang klaseng decanting tool. Isa nito, yung ganito yung tsura. Kinakabit dito sa nguso ng syringe. Meron yung isa, yung patulis siya. So depende kasi kung ano yung pipe yung nguso nung nung bote. So para dito, ito yung kailangan gamitin. So anyway, gawin ko na. Dami ko sinasabi. So okay, basta nakakabit na yung decanting tool. Tutok lang. Nakita ko Tapos push. Nakita ba? Sana nakikita nyo, no? Para hindi sayang yung sinasabi ko. So, tinutulak ko pababa yung syringe. Bago ko hilahin, ito, tignan nyo yung sa taas. May mga numero dyan sa syringe para ma-measure kung ilang millimeters. Etong mga premyo is 3 ml. So, sakto natin ng 3. So, almost 3 ml na guhit. Hindi ko muna sinosobra dun sa guhit kasi mahirap magbawas eh. Ano ibig sabihin na mahirap magbawas? Ito, halimbawa. Hindi pa siya full, 'di ba? So yan, pwede ko pandagdagan at least. Pero kung overflowing na, sayang lang yung juice. Kaya dahan-dahan ako pagka malapit na dun sa guhit. Kasi madaling magdagdag, mahirap magbawas. Masasayang lang yung juice. Hindi mo naman pwede ibalik sa bote. Okay.
Yun na, nagsalinan ko na, 3 ml na to. Ang function ng Teflon, kung familiar kayo dun sa mga gripo sa bahay, yung mga tubo, so dun ginagamit yung Teflon. For what? For what purpose? Dito ko nilalagay yan sa leeg ng bote para maiwasan mag-leak. Hindi siya 100% na solution. Kumbaga hindi naman talaga siya solution eh. Prevention siya. So, pwede kang hindi gumamit niyan. So, halimbawa, for personal consumption mo, huwag ka na gumamit niyan. Pero kung pangbenta, parang mahirap na hindi gumamit eh. Kasi tinatranspo. Di ba binabalot, tapos minsan ilang araw bago dumating sa customer. So, yung mga chances na pwedeng mag-leak, gawa nung wala yon, tumataas yung percentage ng chance na mag-leak nga. So, sa part ng seller, katulad ko, binabawasan ko yung mga ganong chances. So, hindi ko sinasabing 100% na hindi na siya mag-leak. Pero at least, ginawa ko yung part ko kung ano yung pwedeng makaprevent nung leakage. So, yung ginawa ko naman ngayon, naglagay ako ng tape. Ordinary tape lang naman siya. May mga ibang colors akong ginagamit before, pero parang mas komportable akong gamitin to eh. Para sa akin, mas mukhang malinis. Ito naman, hindi rin necessary. Kung for personal consumption mo, mas lalong hindi to necessary. Nung hindi pa ako nagbebenta, hindi ako naglalagay niyan. Pero kapag binebenta mo, kapag tinatransport, imaginein mo kahit nasa plastic or kahit nasa box yan, aalog-alog yun. Ano yung chances na mag-ikot yan? Lumuwag lang yan ng konti, tatapon na yung laman. So, paano kung halimbawa, sa Cotabato pa pinadala? From Manila ako. Diba? Ano yung chances na yung vibration magkukos na mag-twist yung ulo, yung sprayer, dun sa katawan? So, sayang naman yung juice. Yung label, syempre, para may pangalan. So, sa mga nakakapanood nito na naka-order netong past month, nagka-problema kami sa label. Yung binili ko before na ganito, nabubura siya. So, ginawa ko, hindi muna ako kumuha doon. Naghanap ako ng iba. Ginawa ko muna, nagsulat ako mano-mano. Pentel pen, saka tape. Kasi sayang eh. May nangyari before, dumating sa customer, wala nakasulat. Buti kompleto ako ng pictures na guide ko yung customer to identify kung ano yung perfume. Kung ano yung scent na walang sulat. So, yun. So, ngayon bumili na ulit ako ng label sticker. O, yun. Yan na, ready na yan. Hindi ko pala na-ready yung natin, yung pouch. May mas maliit na pouch eh, pero para makita nyo lang. Ganito yung ginagawa ko. Ewan ko yung practice ng ibang sellers ah. So nilalagay ko dito tapos may box pa ako. Para presentable. Saka hindi lang naman yung presentation yung importante for me. Yung functionality yung mas importante. I mean, kung ita-transport kasi yan, familiar naman kayo sa mga riders, 'di ba? Riders yung pumipick up eh. Kung nakamotor 'yon, tapos mainit, matagtag. Ini-imagine ko lang na ano yung magiging itsura nung loob nung parcel, 'di ba? Kung di maayos yung pagkakabalot. So nilalagyan ko 'to ng tawag dito. Anong tawag doon? Yung nakalimutan ko pa yung tawag. Ganito, nilagyan ko ng bubble wrap. Nalagyan natin ng bubble wrap bago i-box para additional safety. At least kung nagka-problema dumating sa customer, hindi ako guilty na kasalanan or negligence sa part ko. Hindi natin makakontrol yung shipping. Hindi ko naman kontrolado yung mga nagde-deliver eh. Basta at least alam mo sa sarili ko na ginawa ko yung part ko. Yung para mabawasan nga yung chances na masayang yung
yung laman, 'di ba? Okay. Pause ko muna 'to, kukunin ko yung isa pang pabango. Yan, alright. Alam niyo na yung ano ha, you know the drill ha. Okay, sige. Was fire to, tsaka YABP. So, buksan ko na to. So, ko lang makita nyo from scratch. Para full disclosure, di ba? Para may transparency tayo dito. Yan o. Dahan-dahan dito kasi merong sharp object na dapat ingatan. Though may cover naman siya. Sanay na ako sa syringe kasi nag-work ako sa hospital. Kaya familiar na ako kung paano siya ina-handle. Clinical engineer. So, sa mga operating room. Pero sa mga hindi pa familiar sa syringe, mag-ingat kayo. Kasi delikado yan. So, kung i-dispose nyo to, dapat may cover din siya. Kasi kawawa naman yung mga nagko-collect ng basura kung makukuha nila tapos matutusok sila, diba? Okay, same process. Higpitan ko lang. Pinabit ko ulit yung decanting tool sa nguso. Tapos, push pababa. Okay. Hilahin pataas hanggang 3 ml. So, ewan ko kung nakikita niyo yung nangyayari. Hinihila ko na yung syringe pataas, pero hindi siya humihigop. So, minsan nangyayari rin yan. Tinatandaan ko na lang kung anong level siya, kung ilang ml. Para pag nag-add ako, madali na. So, ngayon nasa 2 ml siya. So, kulang pa to ng 1 ml. Congratulations nga pala dun sa mga nanalo. Yung nanalo ng Dylan Blue na ipadala ko na receive na niya, ilagay ko siguro yung screenshot dito para may proof ako na naipadala ko na. Bumili kasi siya sa Lazada shop namin. So, naisabay ko na dun. Ito, mga ipapadala ko later via JNT. Congratulations sa inyo. Ang bango na itong ano. Ang bango ng YEBP. Sobrang bango niya talaga. Namimiss ko yung pag hindi na kasi ako nag-opisina eh. Sobrang bagay talaga yung YO de Parfum sa office. Kung naka-formal ka or semi-formal, sobrang okay siya. Kung sa badge, hindi ko pa rin naman ipagpapalit. Kahit bangong-bango ko kay YEBP. So, badge pa rin tayo. Okay, Teflon. Ba't nga nilalagay ng Teflon? Para makabawas sa tsansa na mag-leak siya. Okay. Nilalagay ng tape para kahit anong vibration sa transport, i-hold niya lang in place. Diba? So, hindi pa rin 100% sure na hindi yan mag-leak. Pero at least, nagawa natin yung part natin. Kesa naman walang ganyan, di ba? Okay. Hindi naman tayo benta lang ng benta. Nag-iisip din tayo, di ba? Okay. Ayos ba yan? Teka, shoutout nga pala. May nagpapa-shoutout. Nakalimutan ko na eh. Pasensya. So, shoutout ko lang si Vincent Rodriguez 4716. Shoutout sa'yo, bro. May isa pa nagpapa-shoutout na tabunan eh. Sorry. Yun, last na. Ay hindi, meron pa palang eklat. Pero baka hindi ko na isama sa video yun. Ito lang tayo sa mga panlalaki. Pero hindi tayo racist ah. Okay. Racist ba yung tawag doon? Ay. Okay, ulit ah. Decanting tool. Syringe. Syringe na walang ano ah. Yung walang tusok ah. Baka isalpak nyo sa bote yung syringe na may tusok eh. Para klaro. Okay. 3 ml. Tapos ito dahan-dahan lang kayo sa pagbuga. Papunta dun sa bote. Kasi kapag binigla nyo yan, tatapon. Kulang pa konti. Shoutout dun sa mga nanalo. Bango rin na itong Hawas Fire.
medyo nahihirapan akong i-describe siya. I mean, yung amoy niya for me is medyo familiar na hindi. Parang ang unique niya in a way. May kaamoy siya pero hindi diretso. Hindi ko pa pala ito nagagawa ng review, no? Doon ko nga. Ang bango nung Sauvage. Nabigla ako na amoy. Bagay naman to sa mainit na panahon. Actually, kahit anong panahon naman eh. Pero para sa akin kasi, ang lakas niya mga presko, preskong maangas, gano'n. Cool, confident, gano'n. Sobrang init ngayon, no? Okay, last na to. Yun lang, kung may tanong kayo regarding sa decanting, message lang kayo. Pag hindi ko kayo na-replyan, baka hindi ko nakita. So, pinakamadali para sa akin na mag-respond sa Messenger. So, follow nyo yung Facebook namin, tas message kayo doon. Yung mga nagme-message sa Lazada nga pala, minsan hindi ko nakikita dahil nagre-reply yung Lazada AI, tapos hindi nagno-notify dito sa phone. So, bad trip. Ayun, kung gusto nyong gawa ko ng video yung mga orders nyo, pwede rin naman. Ginagawa ko dati, kaya lang parang walang may pakialam. So, ininto ko na. Anyway, yun lang. Congratulations sa mga nanalo. Yung eklat gagawin ko pa lang, tapos lahat to, ipapapick up ko na sa JNT mamaya. I-message ko kayo, yung mga nanalo. Congratulations sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng sumali. Pagdating sa 2,000 subscribers, mamimigay ulit tayo. Parang malapit na pala tayo sa 1,400 subs, no? Thank you.